Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ang paglalakbay ni Mia sa mundo ng mga espiritu. Matapos ang pagsasanay sa pugad ng mga espiritu, nagpasya si Mia na tuklasin pa ang malawak na mundo ng mga espiritu. Ang lugar na ito ay puno ng misteryo at hiwaga, isang dimensyon na may sariling mga batas at nilalang na hindi kailanman nakita ng mundo ng mga tao. Sa bawat hakbang, natutunan ni Mia ang tungkol sa mas malalim na anyo ng kapangyarihan, at unti-unti niyang nararamdaman ang kanyang koneksyon sa liwanag at buhay. Ang lawa ng mga guni-guni. Isa sa mga unang lugar na napuntahan ni Mia ay ang lawa ng mga guni-guni, isang lugar kung saan ang tubig ay tila salamin na nagpapakita ng mga alaala, pangarap, at takot ng bawat kaluluwang dumadaan dito. Habang nakatayo si Mia sa gilid ng lawa, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon. Ngunit sa halip na ang kanyang anyo bilang espiritu, nakita niya ang mga alaala ng kanyang buhay bilang tao, ang kanyang pamilya, ang kanyang pagkabata, at ang mga sandaling lumaban siya para sa liwanag laban kina Kelantas at Mangkardo. Ang lugar na ito ay hindi lamang nagpapakita ng nakaraan, sabi ng isang boses mula sa likod niya. Lumitaw si Sayuan. Ang bantay ng lawa, isang nilalang na may anyo ng isang matandang babae na puno ng kaluluwa ng karunungan. Ito rin ay nagpapakita ng kung ano ang maaaring mangyari. Ngunit mag-ingat ka, anak ng liwanag, dahil ang nakikita rito ay maaaring magtulak sa iyo na lumayo sa iyong layunin. Sa tulong ni Sayuan, natutunan ni Mia kung paano gamitin ang lawa upang maunawaan ang mga emosyon at alaala ng iba. Natutunan niyang pumasok sa mundo ng guni-guni ng iba't ibang kaluluwa at tulungan silang mahanap ang kanilang daan patungo sa kapayapaan. Sa prosesong ito, nadagdagan ang kanyang kakayahan sa ilusyon, hindi na lamang niya maipapakita ang mga ilusyon sa labas, kundi pati sa loob ng isip ng iba. Ang kagubatan ng mga nakalimutan. Matapos ang lawa, nagpatuloy si Mia sa kagubatan ng mga nakalimutan, isang lugar na tila wala ng hangganan. Ang mga puno rito ay naglalaman ng mga alaala ng mga espiritong nakalimutan na ng mundo ng mga tao. Sa bawat puno, may mga aninong gumagalaw, nagsasalaysay ng kanilang mga kwento sa mga bihirang dumadaan. Sa kagubatan, naramdaman ni Mia ang bigat ng kalungkutan ng mga espiritu. Narinig niya ang kanilang mga bulong. Hindi ba nila kami maaalala? May halaga pa ba kami? Nasaan ang liwanag? Sa halip na matakot, ginamit ni Mia ang kanyang bagong kakayahan sa ilusyon upang bigyang liwanag ang mga alaala ng mga espiritu. Nagpakita siya ng mga imahe ng kanilang mga mahal sa buhay, mga panahong masaya sila, at ng mga sandaling nagbigay sila ng kaginhawaan sa mundo. Sa pamamagitan nito, marami sa mga espiritu ang nahanap ang kanilang kapayapaan at nagtungo sa susunod na antas ng kanilang pag-iral. Sa kagubatan, natutunan din ni Mia ang isa pang mahalagang aral, ang halaga ng pag-asa. Kahit sa pinakadilim na bahagi ng mundo ng mga espiritu, ang liwanag ay kayang bumalik kung mayroong nagdadala nito. Ang bundok ng mga sumpa. Pagkatapos ng kagubatan, narating ni Mia ang bundok ng mga sumpa. Ang lugar kung saan naninirahan ang mga espiritong nagkasala ng malaki sa kanilang buhay. Ang bundok ay balot ng dilim at ingay ng paghihirap. Naroon ang mga espiritu na kinain ng kanilang kasalanan, walang tigil na hinahabol ng kanilang mga maling ginawa. Sa lugar na ito, natutunan ni Mia na ang ilusyon ay hindi lamang para sa liwanag. Ito rin ay maaaring gamitin upang sugpuin ang dilim. Sa bawat espiritong nagdurusa, ginamit ni Mia ang kanyang ilusyon upang ipakita ang kanilang mga kasalanan sa ibang anyo, isang anyo na mas madali nilang maunawaan at tanggapin. Hindi lahat ay kanyang nailigtas. Ang ilan ay masyado nang nilamon ng kanilang sariling dilim. Ngunit ang mga espiritong nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ang kanilang kasalanan ay unti-unting nakahanap ng kaluwagan. Ang pagbabalik ni Mia sa mundo ng mga tao. Matapos ang mahabang paglalakbay, naramdaman ni Mia na handa na siyang bumalik sa mundo ng mga tao.
Subalit bago siya umalis sa mundo ng mga espiritu, lumapit sa kanya si Amihan at muling pinaalalahanan. Ang mga natutunan mo rito ay magiging gabay sa iyong misyon, ngunit tandaan mo, Mia, ang liwanag ay hindi maaaring magtagumpay kung wala ang tapang. Huwag kang matakot sa dilim. Ikaw ang magdadala ng liwanag sa mga lugar na walang pag-asa. Sa kanyang pagbabalik, dala ni Mia ang mas malalim na kaalaman tungkol sa ilusyon, ang lakas ng liwanag, at ang kahalagahan ng pag-asa. Ngunit alam niyang ang kanyang misyon ay malayo pa sa katapusan. Sa mundo ng mga tao, naghihintay pa rin ang dilim na dala ni Kelentas at Mang Cardo, pati na rin ang mga hindi pa niya nakikitang kaaway. Sa kabila ng lahat, si Mia ay handa na, hindi lamang bilang isang mandirigma, kundi bilang isang gabay ng liwanag na magpapakita ng landas sa mga nawawala sa kadiliman. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.